Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Happy Mother's Day sa mga nanay, no? So talaga pong kayo ang perfect mother sa pamilyang kinalalagayan nyo, mga kapatid. Dinisign tayo ng Panginoon talaga dyan sa bawat pamilya nyo na kayo yung nanay at kayo talaga yung bagay para sa inyong mga anak. Palakpakan uli natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. So, isang guide lang para sa yung magpapahabol nag-iisip pa ng pledge, no? So, di ba? Bahay natin to eh. This is legacy natin sa next generation nating magiging anak, mga ano, na malamig yung matitigilan nila, mga kapatid. No? Parang bibili tayo ng aircon sa bahay natin. No? Bili tayo 20,000, 30,000 aircon, no? So, tingnan natin yung pwede nating mabili, mga kapatid. So, parang ganon ang pag-iisip natin, no? 500,000 kung tigi 1,500 tao, hindi doable. Hindi naman 500 na may trabaho rito eh. No, di ba? Pero kung merong mga 20,000, 10,000, 200,000 yun. No? Mga 25,000, another 100,000, 300,000 na. 200 na lang yung pagpapartihan ng tigi 1,000. Doable na. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede nyo pang dagdagan, ha? Minimum lang yung sinulat natin. Praise God. Kasi maikli na yung panahon eh. Gusto natin lumamig na agad eh. Di ba? Kung tatagal pa ng mga 3 taon, baka humulas ng mabuti mga kutis natin. Di ba? Mabuhay tayo sa bungang araw. Napakatindi noon. Dapat bunga ng Espiritu, hindi bungang araw. Praise God. Buksan natin ang ating Bible, mga kapatid. Sa Luke chapter 8, verse 25. Amen. And he said unto them, Where is your faith? And they, being afraid, wondered, saying one to another, What manner of man is this? For he commanded even the winds and water, and they obey him. Praise the Lord. So, ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayong umagang ito, at manalangin muna tayo bago ko sabihin ng pamagat sa inyo. Praise God. Hiniling ko si Pastor Tony para sa karagdagang blessing ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Where is your faith? No? Bago tayo maupo ay sabihin nyo sa katabi nyo, nakita mo ba ang faith ko? So pwede iba-iba tono niya, no? Pag gano'n, nakita mo ba ang faith ko? Parang nawawala. O kaya, nakita mo ba faith ko? Parang pinatutunayan mo, may faith ka, di ba? So, bahala kayo sa tono. Praise the Lord. Amen. So, pwedeng nawawala pala. Has anybody seen my faith? So, okay yung anime, no? Okay yung faith in action ditong background eh. Nakita ko kanina eh, parang bagay eh, no? Praise God. Sa Luke chapter 15, ay may binanggit po, mga kapatid, na yung may panahong nawawala, no? May panahong what man of you having 100 sheep, if he lose one of them, yung nawala isang tupa, mga kapatid, when he had found, siya po ay tuwang-tuwa, no? Merong isang babae, mga kapatid, na nawala naman siya ng 1 piece of silver out of 10 pieces, mga kapatid. Nung ito'y kanyang nakita, ay tuwang-tuwa rin siya, mga kapatid. And when she had found it, she called her friends and neighbors together, saying, Rejoice with me, for I have found the piece which I had lost. So, pwede talagang mawala ang mga bagay-bagay, no?
Kaya pwede talaga natin tanungin has anybody seen my faith? No? Parang nawawala ba? Pero, malimit nyo bang maranasan may mawaglit na bagay? Ako na ata ang hari dyan sa pag nawawala ng bagay talaga. Napakalimit ko makalimutan, mga kapatid. Ito lang salamin ko eh. No? Hinahanap ko to na andito to eh. Nasaan nyo ba nilagay salamin ko? Dalawang salamin na nawawala sa akin, mga kapatid, pagkakatapos ko mag-preach sa Mary Chris, nung nasa lumang sinundang building pa, mga kapatid. Doon ako sa labas nagbibihis kasi doon sa gilid, nagtatago lang ako. Lalagay ko sa ibabaw ng kotse itong salamin ko. Pero pag nakapagpalit na ako ng damit, nalimutan ko na naglagay ako, sabay sakay na, uwi na kami. Sabay text ko, natin nyo ba salamin ko? Nawawala. Dalawang salamin na, mga kapatid. Ano malimit mo wala sa inyo? Kayo tanungin ko. Yung malimit nyo, halos sakit na, inis na inis ka na hanggang di mo nakikita. Susi, correct. Pinakamasaklap ya, uuwi kayo, hindi kayo makapasok. Halos wasakin yung mga bintana at kung ano-ano pa. At magkagalit na kayo kung sisinyo, kung sino talaga huling. Nagtago na susi. Di ba? Hanggang sa, papaduplicate tayo. Yun ay nung oras lang na yon. Hanggang sa malimutan mo, hindi ka rin nagpa-duplicate. Cellphone. Nakita niyo ba cellphone ko? O paringin natin, naka-silent eh. Paano mo makikita yun, naka-silent? No? So, yan ang mga malimit mawala. Wallet, ipit, at least mga kapatid ay talagang alam natin na ang mga bagay ay pwedeng mawaglit. At ayaw natin yan. Pwede nga natin i-consider ang mga sarili natin mga magician eh. Pwedeng mawala sa isang iglap. Mawala sa lamin ko. Di ba? So, nangyayari sa atin na para maging mga magician tayo. So, we are constantly misplacing things. At lahat yan, mga kapatid, maging sa mga movies, may mga pamagat ng movies na para naghahanap. Sa lumang pelikula, mga kapatid, mayroong pamagat na, has anybody seen my gal? No? Parang hinahanap niya yung girlfriend niya, mga kapatid. Ang Rolling Stones ay nag-compose ng awit na ang pamagat ay, has anybody seen my baby? No? Talagang nawawala eh. Si Bob Dylan, has anyone seen my love? So those are the things na talagang nag-i-inspired sa mga nawawala o nawawaglit na mga bagay. Minsan nga may narinig din akong, I think I'm losing my mind. No? Nawawala yung isip o yung utak o ano man, mga kapatid, pero ibig sabihin na iiba. No? Kaya normal na nawawalan po tayo ng iba't ibang mga bagay, no? Salamin, wallet, phones, no? Maging mga aso, lagi may makita kayo. Di ba? Sa mga poste. Lost dog, no? May picture pa, may Xerox, photocopy ng asong nawawala. Shih Tzu, no? Ang pangalan nito, ganito, no? So, ganun po, mga kapatid. Lagi tayo nag-aanunsyo kasi mga importanteng bagay. Kaya hinahanap natin yan, mga kapatid. Sapagkat kung yan po ay hindi mo hinahanap, hindi na importante yan kahit mawala siya. No? At pag nakita mo yan, tuwang-tuwa ka, mga kapatid. We need to find it, mga kapatid. So, kung ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa pananampalataya, isang napakahalagang bagay, mga kapatid, na ating masumpungan laging hindi nawawaglit ang ating pananampalataya. No? Hindi siya nawawala sa atin. At ito po'y dapat ay nasusumpungan o nakikita, nararamdaman ng ating mga taong nakakasalamuha sa bawat araw, especially yung taong mga halos araw-araw nating kasama. No? Ating pamilya, ating mga kasamang trabaho, friends, churchmates, neighbors, acquaintances. So yun po, mga kapatid, dapat ay laging nakikita ang pananampalataya sa ating mga buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Sa mga panahong may mga karamdaman ang ating mga buhay, nakikita ba nila ang ating pananampalataya? Sa panahong mayroong mga trouble ang ating mga sambahayan, do they see our faith? Sa panahon na nawalan ka ng trabaho o na-endo ka o medyo nakulang ang kontrata, hindi ka napasama, mga kapatid, nakikita ba nila ang ating pananampalataya?
Pag nasira ang mga gamit sa bahay, ang iyong sasakyan, mga kapatid, nakikita ba nila ang ating pananampalataya? Kung nagkakaproblema ang ating marriage, mga kapatid, nakikita ba nila ang ating pananampalataya? Pag lumalaki ang mga bills sa gastusin, ang mga bayarin, mga utilities, nakikita ba nila ang ating mga pananampalataya? Sa panahon na parang hindi makapag-enroll ang mga bata, nakikita ba nila ang ating pananampalataya? When things were going good, nakikita ba na rin nila ang ating pananampalataya? At kung panahon talagang hindi magandang nangyayari, nakikita ba nila ang ating pananampalataya? Praise God. At hindi lamang tayo, mga kapatid, ang maghahanap ng pananampalataya. Luke 18 verse 8 ay sinabing, nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Ang ating Panginoong Hesus mismo ay maghahanap ng ating pananampalataya. No, ang ating pong Panginoon ay, He did not lose faith. No, itinuloy niya yung kanyang plano. No? Kahit whatever, ano man ang taki niya, hirap, mararanasan niya sa loob ng 30 taon, 3 taong mga pangangaral at pagtuturo, at pagkatapos ang highlight na katakot-takot na hirap ang dadanasin niya para maikligtas ang ating kaluluwa, mga kapatid. He did not lose faith. He gives it to you, He gives it to me. Binigay niya po sa bawat isa sa atin ang pananampalatayang yan. Hallelujah. Doon po sa verse na isa sa mga paborito natin, Galatians chapter 2 verse 20. Isang patunay ito, mga kapatid, no? I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of God, of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Minsan na-quote ito, mga kapatid, na I live in the faith of the Son of God. Okay rin yun. No? Dahil umaasa tayo sa Panginoong Hesus. Pero ang sinabi na original na nakasulat, I live by the faith of God, of the Son of God. Nabubuhay ako kung paano yung pananampalataya ng Panginoong Hesus. Kung paano siyang nakakalakad sa tubig, mga kapatid. Kung paano siyang nagpapagaling ng mga may karamdaman. Yun yung faith ng ating Panginoon. Yung gaano man kahirap ang kanyang tatakin, mga kapatid, itutuloy ko to sapagkat ako'y magtatagumpay. Yun yung faith ng ating Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang Panginoon sapagkat ipinagkaloob niya sa atin ang pananampalatayang yan. Hallelujah. Praise God. Will Jesus find it in us in the day that He comes looking for it? Sa panahong darating ang Panginoon, masumpungan niya kaya ang pananampalatayang ipinagkatiwala niya sa atin. Hallelujah. Praise God. Minsan natanong din siya ng ating Panginoon kung paano mo masasabi, natanong ang ating Panginoon sa Matthew 25, kung paano mo masasabi na ikaw ay nagugutom o kaya ikaw ay nasa kahubaran o kakulangan ng maisosuot o ikaw ay walang matirhan. Ang isinagot po ng ating Panginoon, answered them that day, and He answering us today, ganon din po ang kanyang katugunan, when you've done it unto the least of these my brethren. Pag ginawa natin ito sa mga ating mga kapatid, sa ating mga nakakasalamuha sa bawat araw, mga kapatid, na ituring na sila'y matulungan sa kanilang pagkagutom, sa kanilang kahubaran at kawalan ng bahay, mga kapatid, ganon din po, mga kapatid, kung paano natin maipakikita ang ating pananampalataya. Ipakita natin ito, iparamdam natin ito, mga kapatid, i-influence natin ang mga taong ating kaharap sa bawat araw sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hallelujah! Sapagkat kung iintayin natin na masumpungan natin ang pananampalataya o i-announce na makikita ng Panginoong Hesus ang pananampalataya, di ba? Halimbawa, si Brother Kyle, darating ang Panginoon at siya i-announce niya, eto ang pananampalataya ni Kyle, tapawan, tantaran, tan. Hindi isang marangyang okasyon po, mga kapatid, na i-announce ng Panginoon na masusumpungan niya ang pananampalataya natin.
Hallelujah. Ito'y kanyang makikita sa bawat pagganap natin at pagpapakita, mga kapatid, kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. It's going to come in the shape of someone in need. May darating sa atin at makakasalubong natin na nangangailangan. Hallelujah. Ano ang ating itutugon? Paano natin ito kakausapin, mga kapatid? It's going to look like somebody you'll bump in every day na makasalubong, mga kapatid. O maaaring isang one-time experience mo lang makasalamuhang taong ito. Napatutunayan mo at ipakikita mo ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah. Di ba, minsan may mga pagkakataon talaga kahit nakapila ka sa isang ang daming tao pero tahimik ka, nag-iisip-isip, nakapila ka sa grocery o nagbabayad ka, parang meron ka nakikitang taong malungkot or anything na parang minsan nagsasalita ng mag-isip, dumadaing na walang kinakausap di ba? So, sa sobrang tindi ng pinagdadaanan sa buhay, no? Parang mayroon kang gusto ring ma-share siya o matulungan, no? Pag mayroon kang kutob na ganun, pwede mong gawin to, Gusto mo, bro, sis, maipag-pray kita kasi, masabi natin. Minsan, sa anumang paraan na parang aakma, mga kapatid, sa situation. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi natin na merong mga encounter tayong mararanasan sa ating buhay na parang kinakailangan nating ipakita o iparamdam ang ating pong pananampalataya. Hallelujah. Praise God. When Jesus comes looking to see if we have our faith, He's going to do it with someone who needs that faith. Ito po'y gagawin niya doon sa nangangailangan din ng pananampalatayang yan. He's going to do it with someone who doesn't go to church. Mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, or at least, kung di man dito sa simbahang ito, or maybe someone who goes to this church. May mga nangangailangan din makita at mapruweba at mapag-share natin po ng pananampalatayang ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. So, yung taong talagang pupunta, who really needs you stand up at i-declare na merong ginawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. He's going to do it with someone who really needs that you've got. What you've got. Ano yung ibinigay sa atin po, mga kapatid? Ano yung dinidevelop ng Panginoon sa atin? Yun ay mararanasan natin, kinakailangang patunayan natin, mga kapatid. Di ba? Meron mga minsan tayong we declare, we testify of a blessed life, binago tayo, no? Minsan, meron tayong makasalubong o may dumaing sa ating kamag-anak that we are praying for their salvation o kaya mga kaibigan, no? Na talagang they are deeply in need. Hindi naman puro financial or material na bagay, meron ding kailangan nila atensyon o may makinig sa kanila. O usually, may mga karamdaman. Kaya sila nalapit sa atin. Meron silang gustong makita sa atin, mga kapatid. At doon sa mga perfect timing na yon, doon natin ipakita at patunayang nakikita ba nila ang pananampalataya sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Di ba? Dinedeclare natin that we are drinking from the saucer because our cup is running over. Nag-uumapaw yung ating cup, kaya halos doon na tayo sa saucer, sa kasaganaan, no? So, pag meron talaga lalapit sa atin, mga kapatid, iba na yung atin silang mabigyan ng words of encouragement at bago paghiwalay, maipag-pray mo siya or anything na meron ka ring madukot kahit konti, iba rin talaga yung merong naibigay ka na iba ang dating noon, mga kapatid, na pagdamay mo at pagtulong, mga kapatid. No? Kailangan ma-sense natin sa bawat mga araw-araw natin o ma-perceive natin ano ang pangangailangan ng taong to? Bakit siya dumating sa aking buhay? Bakit ko siya nakasalubong? Ba't siya lumapit? Hindi siya istorbo. Hindi nagkataon lang yon. Hallelujah. 2 Kings chapter 4, verse 8 to 14. Si Elisha, mga kapatid, punta siya sa Shunem, na kung saan there was a great woman. Great woman, mother, no? Great woman. At pagkatapos doon, she constrained him to eat bread. Na-encounter niya lang. Banyaga, estranghero si Elisha.
Pero ito po mga kapatid, kinakailangan niyang bigyan ng tinapay, no? Pag siya ay duman, no? So, naramdaman niya. Verse 9, and she said unto her husband, Behold now, I perceive that this is a holy man of God, which passeth by us continually. No? Naramdaman niya na itong encounter niya na yon, holy man of God to eh. No? Ibig sabihin, yung babae ngayon, mga kapatid, na i-describe as a great woman, ay naramdaman niya na yung tao ng Diyos na yon ay may pangangailangan. Na kinakailangang patunayan niya kung ano yung naramdaman niya o yung nakutuban niya, mga kapatid. Hallelujah. At doon pa nga kapatid, sa verse 10, ay kanyang pinatunayan kung ano ang pwede niyang maitulong, kung ano ang pwede niyang maganap para doon sa Holy Man of God na yon na kanyang nakasalamuhan nung araw na yon. And it fell on a day that he came thither and he turned into the chamber and lay there. At pinatulog pa nila, mga kapatid. At alam niyo ba kung anong naging epekto nito? No? Wala siyang kamalay-malay na mamimit niya yon. Walang advance texto. No? Sis, pupunta kami sa inyo. Bibisitahan ka namin. No? Walang ganon, mga kapatid. Bigla na lang yan na dumating sa kanila. At pagkatapos noon, ang naging epekto nito ay pinatanong, mga kapatid, ni Elisha kay Gehazi, paano ba natin matutulungan ng babaeng yan? Kinakailangan ba natin siya ay pakilala sa hari o sa captain of the host at pagkatapos ay matulungan natin siya? No? Na siya ay magkaroon na may represent natin, na maiayos ang kung anong mga pangangailangan niya. At pagkatapos noon, nung tinanong nga siya ni Gehazi, mga kapatid, ay binanggit sa kanya ni Gehazi, Prophet Elisha, walang anak yung babae eh. Walang anak. Kaya sa 14, mga kapatid, what then is to be done for her? And Gehazi answered, Verily, she had no child and her husband is old. At pag binasa po natin, ay nagkaroon ng miracle sa kanilang sambahayan. No? Yung great woman na yon ay talagang naging tunay na mother. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah! Ipinakita ng babae, mga kapatid, hallelujah, kung ano yung faith na dapat maramdaman sa kanya ng tao. Hallelujah. At alam natin, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay napakalapit sa atin. Praise God. He is not a democratic God. No? Na kinakailangan po, mga kapatid, na majority decision ay para siya ay maitanghal na bilang Diyos, mga kapatid. Siya po ay Diyos na nagmamahal sa atin, mga kapatid. And He play favorites. No? At tayo ang paborito niya, ang kanyang mga anak. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. People, He continually blesses po, mga kapatid, yung mga tao na yon, mga kapatid. At alam natin, no, na talagang let's face the reality. Yung mga mother na mga dalawa, higit sa dalawang anak, o tatay, no, di ba, kung sino yung laging nagpapakita at pinatutunayang sumusunod siya sa iyo, unti-unti ay, deep inside, ayaw nating ipakita yung favoritism. Pero merong, maunawaan niya pag naging magulang kayo, na perong marang iba ang loob mo, no? Pero ayaw mo aminin niya, siyempre gusto mo pantay-pantay eh. Di ba? Ganon din ang ating Panginoon. He play favor. Tayo ang paborito niya eh. Tayo yung linggo-linggo sumasamba sa Kanya. Tayo yung linggo-linggo araw-araw na nanalangin sa Kanya, sumasamba sa Kanya. Kaya tayo yung gustong-gusto niyang pagpapalain, mga kapatid. Hallelujah. So ganon yung nangyari sa babae, kung ano yung kanyang na-perceive, itinuloy niya, mga kapatid. At eventually, she understood what God is looking for. Naramdaman niya. Pagkatapos ang kanyang ability to respond in faith, she prepared herself for the coming miracle. Inihanda niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtugon doon sa instance na yon, mga kapatid. Hindi niya alam kung ano eksaktong miracle na naka-prepare para sa kanya, mga kapatid. But she just prepared herself and life came from her preparation. Palakpakan natin ng Diyos. Praise God. So, ano ang common denominator sa mga miracles na nangyari kay Bartimaeus
Jairus, woman with the issue of blood, the Syrophoenician woman. Ano ang mga common denominator nila, mga kapatid? All of them responded in faith and trust God explicitly. Talagang ipinakita nila. Hindi nawaglit, hindi nawala ang kanilang pananampalataya. Pinatunayan nila. May pruweba. Kaya nagkaroon ng resulta. Hallelujah. They prepared themselves for a miracle. Praise God. Minsan po, mga kapatid, ay dumaing ang mga disciples ng ating Panginoon sa Kanya. Bakit di namin mapalayas yung demonyo? No? Why could not we cast him out? Sa Matthew chapter 17. Ang sinagot ng Panginoon, mga kapatid, ay because of your unbelief. Because of your unbelief. Meron kasi po, mga kapatid, na there is a myth or even a lie by the devil, no? Na only those who have extraordinary faith have victories in their life. No, parang minsan, baka yun ang masaisip natin, ng ilan sa atin, na yun lang yung mga malalakasang pananampalataya, sila lang yung makakatamo ng magagandang victory sa kanilang buhay. It is a lie. No? Pare-parehas lang ang chances natin for the victory, mga kapatid, na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya yung iba, mga kapatid, ang akala nila, yun lang malapit sa Panginoon, yung mga workers, elders, pastor, preachers, o kung sino may relihiyoso, anything like that, ang siyang makakatamo, mga kapatid, na mga katugunan ng ating Panginoon sa kanilang mga buhay. No? That's why many are in despair. They give up on God. They give up on their lives. No? Parang bumigay na sila sa kanilang mga buhay. They cannot disperse their doubts. Hindi nila maalis, mga kapatid. No? Kung yung po'y totoo, na yun lang malalakas ang pananampalataya, great faith, na mga taong may mga great faith, ang ibig sabihin nito, it will be salvation by your own works. Parang gano'n na lang ang labanan. Hindi pagalingan to. Ito po ay pananampalatayang bawat isa ay binigay sa atin, mga kapatid. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Get a little more faith, and our capacity to have faith is a work of the Spirit. No? Unti-unti, kumuha tayo ng pananampalataya. At yung capacity natin na tumanggap ng pananampalataya, gawain niyan po ng banal na Espiritu. It is the gift of God. We all got a measure of faith. Lahat tayo, mga kapatid. Mayroong ipinagkaloob na pananampalataya ang bawat isa. Kinakailangan lamang natin itong i-exercise. I-exercise. Di ba? So, ang sabi po, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, if you have a faith of a great mountain, you can move a mustard seed. Tama ba yun? Ha? Baliktad, no? Baliktad. If you have a faith as a mustard seed, you can move a great mountain. Yun parang yun ang tama, no? Yun talaga. Hindi hinahanap ng Panginoon yung napakalaki mo agad na pananampalataya. So magsisimula ito lagi sa mustard seed. The principle of the mustard seed, growth, dominance, ministry. Unti-unti yan, mga kapatid. Palalakihin mo yan. At sinasabi ron, tatlong writer sa gospel po, mga kapatid, that mustard seed ay naging great tree ito na kung saan dumapo ang mga ibon, naglagay ng mga nest. Na umasa sila sa kadakilaan ng mustard na puno na yun, mga kapatid. Hindi ko nga lang alam kung pareho sa mustasa natin yan, Pastor, o yung mustasa sa biblical times, kung gano'ng kalaki eh. Kasi dinapuan ng ibon eh. At nagkaroon sila ng nest. Ang nilalagyan ng mga pugad ng ibon, malalaking puno. No? So, ang sigurado lang dyan, napakaliliit ng butil o ng buto ng mustasa. Ito'y lalago at magkakaroon ng dominance ito. Nakaka-impluensya ito sa bawat sarili natin, sa pagdidesisyon natin, mga kapatid. And later, habang ito'y lumalago, marami na pong umaasa sa atin, ito'y nagiging isang ministry na. That's the principle of the mustard seed.
yung faith na dapat na masumpungan ng ating Panginoon. Huwag tayong magmadali. Magsimula tayo sa simula. Palakihin ang palakihin. I-exercise ng i-exercise. Nakakita na ba kayo ng nag-weights na nagsimula sa 100 pounds ang binubuhat agad? Di ba? Magsimula ka muna sa 20, no? 30. No? Kasi hindi makakayanan ng muscle mo yan, aayaw ka na talagang ubod ng sakit, para ka lalagnatin, di na nga ako babalik dyan sa gym na yan. Pero kung nagsimula ka sa unti-unti, habang napapansin mo, ba nade-develop ang muscle ko, tuwing titingin ako sa salamin, gumagalaw ng ganyan pa ako, di ba? Di ba? You are showing. Pinakikita mo yung epekto ng exercise. Kaya ka na-inspired lalo ka pang tumakbo ng tumakbo. Kasi nagsimula ka sa 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Ngayon, 1 hour na yung ginajogging mo, kahit ito'y walking, kahit anong klase yan, nag-i-improve ka na nag-i-improve. That's exercise. Ganon din po sa ating pananampalataya. Hallelujah, hallelujah. Hindi siya pwedeng manatili because God frequently rebukes small faith, ang ating Panginoon. Mababasa natin sa Biblia, lagi niyang nare-rebuke ang mayroong nananatili kasi nabigyan tayo ng bawat isa. It's up to us para palakihin ito ng palakihin. Equip naman tayo kung paano natin ito palalakihin, mga kapatid. Hallelujah. At kinakailangan laging may obedience po sa ating pananampalataya. Di ba, minsan kasi pag pananampalataya ang pag-uusap, parang meron kang gustong-gusto, we want something really badly, na talagang gusto mo mangyari o makuha. No, i-exercise ko yung faith ko dito, mga kapatid. Pero kinakailangan dito ay consistency. No, hanggang sa mata mo yung miracle na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. We have to exercise our faith. Plant, nourish, grow, until it became a dominant influence sa ating mga buhay, sa ating pagdidesisyon, at pagkatapos noon, it will be the greatest influence of our life. At magiging isang ministry na ito para sa ating pamilya, para sa ating kaibigan, para sa church, para sa mahal sa buhay. Marami nang umaasa sa atin, mga kapatid, sapagkat patuloy nating ipinapakita ang ating pananampalataya. Hallelujah. You may not have a faith to kill a giant, pero pwede ka na magsimula mag-practice sa iyong slingshot. Di ba? Hindi naman agad pumunta si David Ron na magaling agad siya. Nagsimula siya sa maliliit na bato lang doon sa siya lang mag-isa. Wala nakakakita kung namintis siya. Nagsimula siya sa puro mintis Di ba? Noong na-perfect niya na, eksakto, dinala na siya ng Panginoon doon. No? You may not have a faith to preach a sermon in this place, mga kapatid, pero pwede ka na magsimulang umatin tuwing Miyerkules, pwede ka na magbasa ng Biblia, pwede ka na mag-enroll sa LTC, ganyan-ganyan, taas-taas, hanggang sa makasumpong ka na ikaw ay nangangaral sa isang pulpito. Hallelujah. Praise God. Maring wala kang faith para i-restore ang broken marriage o iba't ibang mga relationship problems sa ating mga sambahayan, pero pwede tayong maniwala na at least ay makasumpong tayo ng 24-hour of peace sa loob ng isang bahay. Minsan hindi na nasusumpungan to sa isang sambahayan. Yung at least nakatahimikan sa loob ng isang araw na buo. Lagi na lang, ano ba ang gulo-gulong bahay to? Wala katahimikan. Di ba? Pero you can start even for a 24-hour peace sa isang sambahayan. May magiging 72 hours na ito, 1 week, 1 month, no? 3 years na hindi mo napapansin tayo. Ang ganda na nangyayari sa aming buhay. Pero nagsimula lang yan sa isang single day na nagkaayos-ayos kayo because of that faith. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Di ba? We can start a pledge, mga kapatid. Kung ikaw isang estudyante, 100, 500, 200, pero ang mga kapatid, pwede tayong, hindi natin tayo makapag-donate ng isang ground-mounted aircon worth 60 or 70,000. Pero ang kaya nating ibigay ay 200, 500. That's the start. Na masumpungan natin ng miracle ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Di ba? Lahat tayo, kung babalikan natin, di naman natin lahat kayang ipatayo ito Di ba? Lahat ng ating tinatamasa ngayon yan, nagsimulang lahat sa maliliit na ating pong pagtitiwala sa ating Panginoon na pagpapalain tayo. Hallelujah! Praise God. Wala tayong faith, mga kapatid, minsan na makasayaw o makalundag. Maring nahihiya pa tayo, pero pwede ka na magsimulang tumaas ng kamay.
Magsabi ng amen. Pumalakpak, mga kapatid. Susunod, masusumpungan mo, tumatakbo ka na dyan at isa ka na sa pinaka-lively na mag-worship sa ating pong Panginoon. Hallelujah! If you can start with that mustard seed, something will start to change your life. I-exercise natin ang i-exercise. Gamitin natin ito ng gamitin, mga kapatid, hanggang masumpungan natin na dumating ang Panginoon at magtanong, where is your faith? Di ba? So, we need to ask the question today, has anybody seen my faith? Kung sila'y naghahanap, mga kapatid, ng pananampalataya. Usually, minsan yung mga kamag-anak natin, akala natin, hindi tayo iniintindi niyan eh. Mga Pentecostal na yan. Akala natin ganun ang pagtingin. Inobserbahan nila tayo. Meron silang hinahanap sa atin. Meron silang tinitingnan po, mga kapatid. When they need to see it, kailangan makita nila, mga kapatid. When they're looking for faith, dapat maramdaman nila, mga kapatid. Merong panahon na parang ang kanilang mga bagay na ginagawa sa isang present situation ay parang hindi sasapat. Kinakailangan po, mga kapatid, masumpungan nila ang pananampalataya natin. Hallelujah. Kinakailangan pong ipag-pray natin sila, i-encourage natin sila. Tell them about our Lord Jesus Christ, the one true God. We invite them to church, show them our faith. At ang pinaka-perfect timing na i-share mo yung faith mo, mga kapatid, sa isang kakilala mo, kaibigan, ay pag siya'y dumadaing sa iyo ng problema. No? Pag siya'y dumadaing, anumang situation ng kanyang buhay, huwag kang sasagot, oo nga, ang hirap ng buhay, ganyan nga ako, hirap na hirap din kami eh. O, paano mo ma-justify that you are a man of faith? Diba? So naghahanap siya ng solusyon, naghahanap siya ng daing, naghahanap siya ng may marinig at may maramdaman, mga kapatid. Sa panahong siya'y nangangailangan, doon mo ipadama ang iyong pananampalataya. Hallelujah! Did they find something in us that has hope or help or confidence in God? No? O masusumpungan niya yung tamang landas, mga kapatid. Makita nila ang ating pananampalataya. Hallelujah! Everyday life natin, mga kapatid, marami tayong mga kasasalubong. Mayroong mga kamag-anak, kakilalang namatayan sa buhay. Mayroong a divorce that is so close to home, mga kapatid. Joblessness, sickness, family trouble, relationship problems. Yun yung pangkaraniwan nating masusumpungan. At yun yung mga situation na dapat nating itindig at ipakilala, ipadama ang ating pong pananampalataya. Hallelujah! They want to know. Gusto nilang malaman, hindi nila bino-voice out yan sa sulok ng kanilang kaisipan, mga kapatid. Ano ba ang gagawin natin? Hallelujah! Pupunta ba tayo doon, mga kapatid? What should I say? Anong iaakto ko sa isang situation na yon? Hallelujah! At yan ay talagang inaasahan nila, mga kapatid. Gusto nilang mapruweba kung sino ang mga Pentecostal, apostolikong nananampalataya sa nag-iisang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Because we are accountable for some people in our lives, mga kapatid. Accountable tayo sa kanila. Merong inilalagay na mga kaluluwa ang ating Panginoon sa every path na ating pong tatahakin. At ine-expect ng ating Panginoon na masumpungan niya yung pananampalataya natin during those situations. No? It's not happenstance. Hindi nagkataon lang na makasalubong mo yung taong yun, makausap mo siya. Nandun tayo for a reason, mga kapatid. There is a purpose in our connection to them. Meron po lagi tayong masusumpong mga opportunities na ibinibigay ng Panginoon every single day sa ating buhay, mga kapatid, to share our faith to those people. Hallelujah. Saan man tayo makarating, mga kapatid? At minsan, makikita nyo, nasa gitna na nga kayo ng meron kang gustong ipag-pray. Remember na hindi lang, mga kapatid, pastor, workers, elders ang pwedeng mag-pray. Kasi hindi naman tayo magkakasama 24/7. Hindi tayo magkakasama 8 hours a day, mga kapatid.
No? We meet once or 2 times a week, 3 times the most, mga kapatid. Kaya tayo ang aakto sa every situation ng ating mga sariling sambahayan, sa loob ng ating mga pinagtatrabahuan, mga kapatid, kasama natin ang ating mga kaibigan. Hallelujah. Mga personal example, testimonies, mga kapatid. Anong sabi ng Panginoon sa Matthew 8 verse 10? When Jesus heard it, He marveled and said to them that followed, Verily, verily I say unto you, I have not found so great faith, not in Israel. Alam niyo ba kung sino ang kanyang tinutukoy doon? Na nasumpungan niyang merong napakatinding pananampalataya, great faith, na nasumpungan niya sa buong Israel. Pinakamatindi na to, sabi ng Panginoon. Is he a churchgoer? Is he one of the disciples of Jesus Christ? Or one of the believers who follow sa ating pong Panginoon tuwing siya'y nangangaral, mga kapatid? Ang tinutukoy po ng ating Panginoon ng mga oras na yon, a man whose daughter was dying and who need a miracle. Hindi mananampalataya. Pero mga kapatid, nagpakita siya ng napakatindit mataas na antas ng pananampalataya at yon ay nakita at nasumpungan ng Panginoon at ito'y kanyang in-honor. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Hindi po, mga kapatid, na kinakailangan tayo maging isang mangangaral o isang evangelist na every time someone reaches for us, na kinakailangan po, mga kapatid, na tayo ay magkaroon pa na patunay na tayo ay isang Christian. Kung hindi, umakto tayo that we have the faith of the Son of God. We are living by the faith of the Son of God. Hallelujah. Amen. So, kinakailangang maabot natin sila, mga kapatid. Kinakailangang patuloy yung ating mga basic things bilang Christian, prayerful, we love people, mahal natin ang ating mga tao na nakakasalamuha sa bawat araw. Mahal natin sila dapat talaga. No? We will take time and be bold enough para patunayan natin po, mga kapatid. No? Every situation na kanilang idadaing, mga kapatid, kung meron tayong personal testimony, i-relate natin doon. Kung ang kanyang situation, mag-mention tayo ng mga testimony nasumpungan natin at narinig natin sa church. No? If ang kanilang ipinoproblema ay about mga bisyo or anything, kung ikaw nakaranas ng ganon, i-testify mo yon. Sabihin mo, binago ko ng Panginoon dito. No? When they tell us about our failing relationship, namumroblema sila sa relationship nila, mga kapatid, sabihin natin, merong mga ganyan, o yung personal testimony mo, ikwento mo sa kanya. Hallelujah. When we see that their life is going in a wrong direction po, mga kapatid, ituro natin ang krus ng Kalbaryo, paano natin nakilala ang ating Panginoon? Testimony time. Hallelujah. Praise God. They will see our faith. Kung kayo po ang tatanungin ko, mga kapatid, kailan yung huling pagkakataon na na-share mo yung nakakilala ka sa Panginoon? Ano na-share mo? Paano mo nakilala ang Panginoon? Yung experience mo na born again ka, pagkatapos nung tinanggap mo siya, baptism, na-receive mo ang Holy Ghost, pagkatapos binago ang buhay mo. Kailan mo huling na-share yon to somebody else? No? May gamit yan. Hindi ito isang nakatagong aklat lang, mga kapatid. Ito yung pambato natin. Kasi pruweba ito ng miracle na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. The miracle of a changed life. No? So, yan po, mga kapatid, isi-share natin yan lagi. No? Ipupruweba natin yan. That people may see our faith, mga kapatid. Na ipakita natin ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. No? Hallelujah. Na marinig nila sa ating mga salita, sa ating mga sinasabi, na maramdaman nila na may Panginoon sa panahon ngayon ng napakagulong sanlibutan, na masumpungan nila na,
oh, Christian nga pala ito. Sa simula, mga kapatid, ino-observe lang nila tayo. Laging nag-iisa tayo sa isang situation. Sa ating pinagtatrabahuan, laging honest tayo. Bihira yung kumpul-kumpul tayo eh. No? At ino-observe nila yan. Kasi magpapakilala ka dyan eh. Tatanungin ka, minsan, dadating sa ganung situation. At magsisimula na silang mag-observe. At kinakailangan mapruwebahan natin that the Lord Jesus Christ ay talagang nasa ating pong buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ako po'y naniniwala na kailangan makita ng sanlibutan ito ng ating pong mga ating whole life, mga burden natin. Yung mga kamag-anak natin, panghabang buhay natin ipagpe-prayan eh. Kasi, di ba, gusto natin sila makakonvert, maligtas, mga kaibigan natin, mga sama natin sa trabaho. No, kailangan makita nila kung sino talaga tayo. No? Ano ang ating mga buhay, mga kapatid? Kahit saan yan, sa tunay na buhay, sa Facebook, kung saan man, makilala nila tayo, mga kapatid, that masabi, has anybody seen my faith? Lahat po sila, mga kapatid, magla-like. Nakita ko pananampalataya sa taong yan. No? Hanggang sa tawagin ka, pag tinatawag ka na nilang sis at bro, unti-unti na nilang napupruwebahang Christian ka. No? Pag tinatawag ka na, palalong matindi pag tinawag ka ng father. Pare yun eh, no? Natatawag akong father eh. Kaya, pag yung, di ba, ibig sabihin mga kapatid, pag ang tawag na sa'yo, bro, sis, no, brother, sister, kuya, ibig sabihin, unti-unti nilang na. Kaya lalo mo ngayon, iangat mga kapatid, hanggang sila'y makasumpong na ng, pag merong kailangan ikaw na hinahanap at tinatanong, mga kapatid. At exercise your faith, at saan natin makukuha yung pananampalataya yan, laging sa ating Panginoon. It is the gift of God. Hallelujah. In closing po, mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Bago mangyari yung sa great woman na nasumpungan po ni Prophet Elisha sa chapter 4 ng 2 Kings, meron din pong nakasalamuha si Elisha sa earlier verses, chapter 4, 2 Kings, verse 1 to 6. No? Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha. Cried, dumadaing ang babaeng ito. Thy servant, my husband is dead. Bao to, bao. No? Bao. Widow. Tawag sa Cavite, balo. Pero bao talaga yan. Yung kalahati ng kalahati ng nyog, bao. Para ka maging bao, kalahati ka lang. And thou knowest that thy servant did fear the Lord. Kilala mo, Panginoon, na ako'y may takot sa Diyos. At sinabi niya, and the creditor is come to take unto him my 2 sons to be a bondmen. At ang mga pinagkakautangan namin, rerimatahin yung 2 anak ko para gawing alipin. Matindi rin itong pinagdadaanan ng babaeng to. Di ba? Kaya mo bang matake yun, mga mother? Mga Mother's Day celebrators? Kukunin ang anak nyo, gagawin alipin. Dahil patay na asawa nyo, wala kayong protection, no? And Elisha said unto her, what shall I do for thee? So magtatanong talaga, mga kapatid, ano ang gusto mong gawin ko? Tumugon si Elisha sa pangangailangan ng isang taong nakasalamuha niya. By faith, sinabi niya ito, mga kapatid, what shall I do for thee? Tell me, what hast thou in the house? Ano ba nasa bahay mo? And she said, thine handmaid hath not anything in the house, save a pot of oil. Wala kami, walang-wala. Isang palayok lang ang aming pag-aari. That's all. Na mayroong konting oil. Then he said, go, borrow thee vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels, borrowed not a few. So yun po ang command, yun ang sinabi sa kanya. Laging makakasumpong tayo, mga kapatid, ng command mula sa ating Panginoon. Minsan parang hindi practical, parang awkward, parang hindi,
Medyo nakakahiya o, di ba? Sino mangangato ka? Sa mga kapitbahay mo, manghihiram ka ng sisidlan. Meron mahihiyain na manghiram no? So, isang parang kakatuwa at kakaiba. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons. Sarado mo ang pinto ng bahay niyo pag bumuhi kayo, nakapanghiram na kayo ng mga vessels. And shall pour out unto all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. O, salinan nyo na. Lahat ng nahiram nyo, paratan nyo dyan sa bahay nyo. Mga kung ano-ano mga sisidlan yan, mga timba, palayo, kaldero, talyase, kung ano man yan, mahiram mo. Lahat. Paratan mo dyan. At simulan mo ng pour out oil in the vessels, and thou shalt set aside that which is full. Itabi nyo. So she went from him, and shut the door upon her and upon her sons. Sumunod. Hallelujah. Sumunod siya, mga kapatid. Who brought the vessels to her, and she poured out. And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, bring me yet another vessel. Dala ka pa, ito pa, naagos pa, natulo pa. Dali mo, sige, kumuha pa, manghiram pa kayo. And he said unto her, there is not a vessel more, and the oil stayed. Saka tumigil. Ibig sabihin, our capacity to receive the blessings from God today ay nakadepende sa ibubukas mong puso. Hallelujah. At sinasabi, mga kapatid, sigurado yan. No, maaaring, at ito po ang isang bagay, mga kapatid. Sa isang gulong, anong gulong ang nilalangisan? Yung lumalangit-ngit. So yung pinakamaingay na nagbubukas ng kanyang puso, doon pumapasok ang banal na Espiritu. At ang capacity mong tumanggap yan, habang bukas yan, pupunuin niya ng Panginoon para meron tayong pananampalatayang pinalalaki, inaalagaan, at ine-exercise paglabas dito, pagdating sa ating mga bahay. Hallelujah, hallelujah! Praise God! Simulan na nating buksan ang ating mga puso. Tanggapin natin, hallelujah, the measure of faith na ilalagay ng Panginoon, na palalaki niya pa. Hallelujah! Come on, church! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Ang pinakamalakas na lumalangit-ngit, pinakamalaki ang problemang gulong, sira yan. Pero yan ang nilalangisan. At ang langis ng Espiritu ng Panginoon, ang pinakamay malaking problema, siya ngayong tumawag sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Get that measure of faith. Hallelujah. Iparada mo si sidlan mo. Buksan mo hanggang sa ikabuturan. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin mo sa Panginoon lahat ngayon. Ang ibig sabihin ng nagbubukas ng kanyang puso't kaibuturan niya, sinasabi sa Panginoon lahat. That's opening your heart to God. Itaing mo na sa kanyang lahat. Hallelujah! Sapagkat susunod, ikaw ang dadaingan ng mga mahal mo sa buhay, ng mga kaibigan mo, ng iyong mga office mates, ng mga taong makakasalamuha mo para ipakita ang pananampalatayang nasumpungan mo sa Panginoon. Come on, church. Hallelujah. 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 Get that power. Humingi ka sa Panginoon. Humingi ka. Dagdag na pananampalataya. Come on. Hallelujah.
And He will keep on pouring. Tuloy-tuloy niya yan, mga kapatid, ibubuhos. Hallelujah. Jesus, Come on. Open those vessels. to you, you're the reason that I live, the reason that Hallelujah. Huwag nating ilimit ang gustong gawin ng Panginoon sa ating mga buhay ngayon. Just open up those vessels. in you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Open your heart. Yes. Sabihin mo na sa Panginoon. I belong. Ibuka mo ang iyong bibig. Buksan mo yung puso. Kausapin mo siya. You're the reason that Hallelujah. the reason that I sing with all I am. Yes. Yes. Hallelujah. Come on. Share your faith. Ipadama mo sa katabi mo. Ipadama mo sa katabi mo. Ipakita mo that the Holy Ghost ay nagbubuhos ng pagpapala ngayon. Ipakita mo sa katabi mo. Ipanalangin mo siya. Sumigaw ka. Come on. Share your faith. Hallelujah. Yes. I will worship you. Jesus, I believe in you.
Jesus, Come on! I belong Share your faith! to Come on! You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. God is pouring out His Spirit! Buksan pa natin! Jesus, I belong. Get that additional power! You're the reason that I live, the reason that I sing with all I Yes! More vessels! Hallelujah! Come on! Come on! Hindi pa tapos ang Panginoon! Nagbubuhos pa siya! Hallelujah! Magtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y magtitiwala sa'yo. Yes! Hallelujah! Do not limit the miracle! Hallelujah! Hanggat kaya mong tumanggap, tumanggap ka! Magtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y magtitiwala sa'yo. Yes! Salita mo ang
Hallelujah. Ang Panginoon lang ang source ng ating pananampalataya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Sambahin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Praise the Lord.